Sa loob ng 2 hanggang 3 linggo mga kapatid ay aalis na ang tropa ng Amerika o Estados Unidos dito sa Gulf region. At ayon yan mga kapatid kay US President Donald Trump. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So matatapos na nga mga kapatid ang nangyayaring digmaan, I guess mga kapatid kung aalis na ang Amerika, pero hindi natin alam dahil nandoon ang Israel at ang Iran mga kapatid, patuloy pa rin silang nagsasagupaan. Pero ang Amerika, inanunsyo ni US President Donald Trump ang posibleng pag-alis ng US troops sa gitnang silangan sa loob ng 2 hanggang 3 linggo mga kapatid. Sabi rito sa report na ating pag-uusapan ngayon at bibigyan natin ng reaksyon, sabi rito ayon sa Pangulo, nakamit na ng Amerika ang pangunahing layunin ng operasyon, ang pahinain ang kakayahan ng Iran na makabuo ng nuclear weapons. Kaya posibleng matapos na rin ang presensya ng US forces sa rehiyon. Pero hindi ito mga tol nangangahulugan ng pagtatapos ng gera. Kasi alam naman natin, bago pa man umatake kasama ang Amerika is nagkakaroon na talaga ng sagupaan dyan sa Middle East sa pagitan ng Iran at saka nitong Israel. Dati pa, hindi man direktang Iran at Israel pero kalaban ng Israel itong mga proxies ng Iran tulad ng Hezbollah, Houthis mga tol, di ba yan yung mga nababalitaan natin nagkakaroon sila ng airstrike. Ngayon lang talaga mga tol nagkaroon ng isang matinding digmaan dyan dahil kasama rito ang Amerika. Direktang umatake ang Amerika dito sa Iran at napakarami ng mga facilities ng Iran ang binomba na pasabog ng Amerika at saka ng Israel at napakaraming mga officials na rin ng Iran ang nasawi. Katulad na lamang mga tol sa unang bugso pa lang nito is nasawi agad ang supreme leader ng Iran. Pero mga tol sa Iran kasi kapag kami namamatay o may nasasawing leader nila, napapalitan lang din mga tol. No? At napakarami pa rin ng missile ng Iran at nagagawa pa rin nilang umatake. Sa pinakabagong update nga mga tol, pang 89th wave ng Iran is nagpakawala sila mga kapatid ng 100 missile patungong Israel mga tol. Siguro sa susunod na lang na video natin pag-usapan yan, no? Unahin muna natin ito mga tol mula rito sa UNTV News, panoorin natin. I think with 2 or 3 weeks, Not 3 weeks. If it is we'll leave because there's no reason for us to do. 2 hanggang 3 linggo na lang ang itatagal ng tropa ng Amerika sa Iran, ayon sa pinakahuling anunsyo ni US President Donald Trump. 2 hanggang 3 linggo. Naniniwala si Trump na nagawa na ng Amerika ang layunin nito sa Iran sa halos 5 linggong bakbakan. When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Sabi niya, whether we have a deal or not. Sabi niya ganun, mga kakapatid, wala mang deal o merong deal, no? At nakita na daw nilang na-achieve na nila ang kanilang layunin, is aalis na daw sila sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Pero dun sa loob ng 2 hanggang 3 linggo mga tol, napakarami pang pwedeng magbago dyan. Napakarami pang pwedeng mag-iba at napakarami pang pwedeng mangyari mga tol. At yan ang aabangan natin kung ano yung mga susunod pang magaganap. Aniya, nasira na nila ang mga pasilidad ng Iran sa paggawa ng armas nuklear at kung gugustuhin itong ituloy ang kanilang nuclear program, aabutin pa ito ng 10 hanggang 15 taon. Gayunman, tatapusin lang aniya nila ang ilan pang bagay bago sila umalis. Itinanggi naman ni Trump na bahagi ng kanyang plano ang regime change. Regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. So meron pa daw silang mga trabahong tatapusin mga tol. Hindi man binanggit dito ni Trump kung ano yung mga trabahong gagawin pa nila mga tol. Malamang sa malamang alam na natin kung ano. Baka totohanin niya yung kanyang banta nung una nagsimula ng 48 hours, naging 5 days, tapos naging 10 days. Baka yun yung trabahong sinasabi niyang tatapusin muna nila. Baka bago nila iwan
itong Iran mga tol is tatargetin na nila itong mga desalination facilities, yung mga nuclear mga power grid kasi yun yung banta niya mga tol eh. Sabi niya nga ganoon, 'di ba, yung mga nakaraang post niya, kapag hindi daw binuksan ng Iran itong Strait of Hormuz, 'di ba, is tatargetin nila yung mga mahalagang facilities o features nitong Iran. Pero later mga tol, meron tayo mga napanood din na mga news na parang wala na siyang pakialam dito sa Strait of Hormuz. Total, di naman daw sila nakikinabang dyan, sabing ganun. So sabi niya nga doon sa United Kingdom, hindi nyo na kami makakasama dyan. Kung kinakailangan nyo ng langis, kayo pumunta doon, ipaglaban ninyo, lumaban kayo para sa sarili ninyo. Di ba yun nasabi ni Trump mga tol? So ngayon, tulad nga nung sinabi ko kanina, sa loob ng 2 hanggang 3 linggo na sinasabi ni Trump na tatapusin daw muna nila yung trabaho nila, bago sila tuluyang umalis sa Iran, hindi natin alam kung ano pa yung mga trabaho na yun. Yun ang kailangan nating bantayan. Sa kabila nito, bukas pa rin si Trump kung sakaling nais ng Iran ng kasunduan. Naniniwala pa rin ang US leader na ang mga kinatawan ng bagong rehime ng Iran sa ngayon ay mas maayos ng kausap kaysa sa mga naunang leader nito. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges, but if they come to the table, that'll be good. Tala, nagbabala naman ang nag-resign na dating counter-terrorism chief ng US na si Joe Kent sa planong pag-withdraw ng US sa gulo sa Middle East. Aniya, ang pahupain ang giyera ay tamang hakbang, subalit para umiral ang kapayapaan at maging epektibo ang anumang kasunduan ay kailangang pigilan ang Israel sa agresyon nito. Oh, sabing ganun no, winding down the war is the right call, but for any peace agreement, exit plan to work, we must restrain Israel first. Tulad nga nung sinabi natin mga kapatid sa unang bahagi pa lang nitong video natin, hindi nangangahulugan na pag-alis ng Amerika dito is matatapos na ang gera. Bakit? Kasi bago pa man sumabak o bago pa man lumaban ang Amerika dito mga tol, is nagkakaroon na talaga ng digmaan dyan. Di ba nga last year, kung di ako nagkakamali, meron silang tinatawag na 12-day war. Di ba? Kalaban ng Iran dyan yung Israel. Matagal nang naglalaban ng Israel ang Iran at saka yung mga proxies ng Iran. So kahit mag-withdraw o kahit umalis na ang Amerika dito, mababawasan lang. Diba? Pero yung digmaan dyan, hindi talaga tuluyang maaalis. Sabi nga ganito ni Joe Kent, kailangan daw munang mapigilan itong Israel. Kasi di ba nga meron tayong pinanood isang former CIA member, sinasabi niya noon pa man daw is lagi nang hinihikayat ng Israel na bombahin itong Iran. Sa lahat daw ng mga US president, laging sinasabi ng Israel is bomb Iran, bomb Iran. Napanood natin yan, sama-sama natin yan napanood dun sa isang former CIA agent. Etong si Trump yung napigilan. So sabi nito, si Trump yung nag-succeed, kumbaga yung kagustuhan ng Israel. No, kay Trump nag-succeed. So sabi rito ni Joken, Israel will thwart any peace deal or come back to us in a few months demanding more support to topple the Ayatollahs and RGC unless we restrain them now. Sabing ganon mga tol. Anong masasabi ninyo tungkol dyan? Tuloy natin to. Ang anumang kasunduan ay kailangang pigilan ang Israel sa agresyon nito. Magagawa lamang aniya ito kung puputulin ng US ang military aid at financial support sa Israel upang itigil na rin ito ang pag-atake sa Iran. So matitigil lang daw to kapag halimbawa is nakipag-break na itong US dito sa Israel. No? Kapag kumbaga hindi na sila sumuporta pa dito sa Israel. Noel Polyarco. Alright mga kapatid, malinaw mga tol at hindi ko naman siguro kailangan ng ulitin, no? Lahat naman tayo napanood natin itong balita. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayo mag-comment sa ibaba.